Naku, pasensya naman. Ang laki ng pagkakahikab ko. Munti ko na ba kayo masubo? Pero ika nga nila, para daw swertihin ang araw mo, dapat ay sasalubungin mo to ng ngiti at punong-puno ng positivity. Ganun daw. Okay? Kaya dyan lang kayo, ngumiti lang kayo, at ako na ang bahalang bumusog ng inyong mga tiyan at ng inyong mga puso. Diba? At kung saan ka man, nasa Maynila ka man, kung saan mang party ka ng Pilipinas, naku, talaga namang welcome. Stay lang kayo dyan. Akong bahala sa inyo. Kalma lang, relax. At welcome dito sa pinaka-paborito ninyong kusina sa buong mundo, ang kusina ni Mama! Mama! Naku, Mamang! Tingnan mo. Mamang, grabe doon. Ano? Hinahalongkat ko yung lahat ng tukador. Oh, talaga? Yes. Mama, ano ba to? Ay, naku, Jayo. Parang alam ko to. Alam ko to. Nakapaglaro ka ba to? Ng shato? Nakapaglaro ka nito? Shato, Mamang? Oo. Ew, what's that? Mamang, alam mo, ganyan. Alam mo, syempre, no, yung generation namin, iba na. Saka nung panahon na ganyan, Mamang, you know, I'm sheltered. Sheltered? Ano? Spell mo sheltered? Hindi ako pinapalabas noon, Mama. Naghigpit. Tigilan mo ko, rampadora ka, nang hindi ka ano-ano dyan. Ay! Naku, ayan ang sinasabi ko. May bisita tayo. Dali, amo. Andyan na. Ano, exciting yan. Okay po, okay na po. Ay, ayan na sila. Yes! Hello! Ang saya nyo! Ang saya nyo! Buti nakarating kami. Talaga ba? Nag-flashback yung... Doon pa lang nag-flashback na yung buhay namin. Hindi lang namin kayo bubusugin sa pagkain, yung mga tiyan ninyo, kundi bubusugin din namin kayo sa kakatawa dahil eto na kasama natin ang mga henyo sa pagpapatawa. Oo, tama. Alex Calleja and Hello. Israel Buena Obra. Alam namin mag-enjoy kami dahil papunta pa lang dito talagang enjoy na enjoy kami. Bakas naman sa mukha namin, di ba? Ay, oo. Tsaka di ba, kumusta naman? Hindi naman kayo na-traffic? Hindi. Nakaka-encounter ka. Tatlong connecting flights kami. Na tatlong kalabaw tapos may mga turbulence. Wow! Matanong ko lang muna sa inyong dalawa. Siguro mapamilyar kayo sa mga larong Pinoy, no? Yes, patintero, Sipa, trumpo, lahat yan, the works. Tumbang preso, tumbang preso. Yes, Yung mga Jolen, yung mga ganun-ganun. Oo, Jolen. lupa, 10, 20. impyerno. Ang dami natin, mga larong Pinoy na talagang kinalakihan natin, hindi ba? Pero, Mama, Ano? ano ba yung ginagamit mo Ito ay ang musical instrument larong ba yan? shato. Oo, shato ang tawag dito. Nagsimula ito sa Cebu. Kumalat na lang sa buong bansa. Maraming tawag to, chato, shato, shatong. Pagkatapos sa Sikihor, tinawag din tong prigtiw. Paano ba laruin yan? Paano laruin ang shato? Ganito. So, di ba? Kamay sa dibdib. Dali, kamay sa dibdib. Yan. Ano? Yung mga batang nanonood, yung ating mga henerasyon ngayon, ha? Ang ginagawa nung araw ay maghuhukay yan. Pak, hukay, di ba? Ganyan, pak. Pagkatapos, titirahin mo gano'n yan ng malakas. Pak! Gaganon. Oo. Tatasik na mataas yan. Pag nasalo ng kalaban mo yun, taya. Pag hindi nasalo? Pag hindi nasalo, pupunta ka doon. Kung saan nag-end yung stick mo, pupunta ka doon. Pagkatapos, sisigaw ka ng pabalik. Tapos ito, ginagamit itong pangsukat, gano'n. Kung sino pinakamalayo? Oo, gano'n. At may experience ako dito, nung elementary ako, pagtira kong gano'n, pak, dumanding sa ulo ng teacher ko. Habang nag-gardening siya. Habang nag-gardening siya. Tumamang gano'n. Tapos? Ayun, di siyempre na office. Okay, tara. Sige, laro tayo. Masaya to, masaya to. Kailangan masalukuyan. Pag nasalukuyan, wala na. Lost kayo. Wala! Out! Ay! Naku, wala. Kami naman tayo.
Muntik yun! Ano ba Muntik yun! yan? Sayang naman. Oh. Ayun na. Yun! Ayun! Ayun! Ganon! Yes! Yes! Oh! Ay. Kala ko may hampas. Kala ko may hampas. Ay, nako. Ayan na. Ayan. Eh, kaya naman pala. May tinama. Ay, pag ganun hawi. Alam mo, kanina pa kita hinihintay eh. Sorry medyo maraming hinintay na sulat magmula kaninang umaga. Alam mo, kala ko hindi ka na dadating. Hindi pwede yun, Mama. Sabi ko na nga ba, hindi mo ako matitiis talaga naman eh. Mamang, mauna na po ako. sige po. May sulat po para sa inyo. Talaga ba may sulat? May sulat ako. May sulat. Oo, sige. Sige. Salamat po. Uy, ano naman siya. Sorry. Sige. Gusto ko sorry. Uy, taga rito ba kayo? Hindi, concern lang kami dahil mamaya may kung ano dyan sa loob eh. Ano kayo eh? Kung makaano kayo, parang taga rito kayo. Bisita nga namin kayo, di ba? Ano ba yan? Wala na, umalis Wala na. naman. Sorry. Kala ko nandiyan pa. Mga kayong ano? O kayo na magbasa? Hindi man. Talaga? Dear Mamang. Ay, sorry. Alam ko na. Ay, Alam ko na kung anong gagawin may natin. ideya ka agad ah. At abangan yan sa pagbabalik ng... Kusina ni Mamang! Ang letter sender natin ngayon ay si Obet mula pa sa Bicol. At ito ang sabi niya. Dearest Mamang, ako po si Obet. Fan na fan niyo po kami ng tito ko. Kahit hindi niyo po tinatanong, isishare ko na rin na maaga po akong naulila sa mga magulang. Naiwan po ako sa kaibigan ng tatay ko, si Tito Bobot. Siya na po ang nagpalaki sa akin. Natigil din siya sa pag-aaral para alagaan ako. Lahat ng pwedeng pasuking trabaho ay pinasok na niya. Labandero, construction, barker ng jeep. Kaya nag-aral po ako mabuti para suklian ang pagod ni Tito Bobot. Tanda ko po nung elementary, gumraduate akong second honor. Ipinaghanda ako ni Tito ng ginataang manok na minana niya sa mga magulang niya dito sa Bicol. Mula noon, tuwing gagraduate ako, hinahandaan na niya ako ng ginataang manok. Nang makatapos na po ako, naisip ni Tito na tapusin ang college niya. Gagraduate na po siya. Gusto ko sanang lutuan din siya ng ginataang manok, gaya ng ginagawa niya para sa akin. Pero sana po ay may something new akong maidagdag sa ginataang manok para mas maging special para kay Tito. Sana mapagbigyan niyo po ako. Gumagalang, Obet. Nako, Obet. Hindi mo naman kailangan magmakaawa. Talagang tutulungan kita. Ay nako, totoo Mamang, tamang-tama yon. Kagaya ni Obet, yung mga taong marunong tumanaw ng utang na loob, yan ang masarap tulungan, Mamang. Oo, tama ka dyan, Jaiho. Kaya naman, magluluto tayo ng ginataang manok para sa'yo, Obet. Pero, with a twist ng ating ginataang manok. Ayan, lahat ng yan, abangan nyo sa pagbabalik ng... Kusina ni Mamang! Yeah! At ito na nga, nagbabalik tayo sa... Kusina ni Mamang! Kagaya ng pinangako natin kay Obet, hindi ba? Yung kanyang nakasanayang ginataang manok ay lulutuin natin. Pero with the twist nga, hindi With a ba? twist. Ano yun? With The the twist. Ano yun? Grabe, ang luma talaga ng mga pa-twist nila. Sa gata! Ayan. Gata. Ang sarap. Apritadang. Ito muna ang ating mga sahog. Siyempre, hindi mawawala ang manok natin. Siyempre. Manok. Pero hindi tayo gagamit ng tomato sauce. Gagamit tayo ng isang damakmak na kamatis. Yes. So, Siyempre, nandiyan ang sibuyas. Wow. Hindi mawawala ang bawang. Yes. Ang ating carrots. Patatas. Bell paper. Pagkatapos, meron tayong
Salt and pepper. Ayun. Wow, parang salt and pepper. Pang mayaman to taste. Konti lang talaga. Sugar. Konti lang magagamit natin sa brown sugar. Brown Pagkatapos sugar. ang patis natin. At andyan ang ating Mamang bite brown gata. sugar, tapos ang Tagalog ano yan? Ano? Asukal na? Pula. O, Puro bakit? nga, no? Dapat asukal na. Ano? Maroon. Kaya pag English na lang, red sugar. Alam mo, ang dami nating pinagdadaan ng Sorry. problema. Alex, muna idagdag Kasi mo. naisip Diba? ako. At hindi mo mawawala ang aking bagong pitas na... Oh. Ay, ano yan? Ano to? Ano to? Ano? Rambutan. Nung rambutan. Oo, tama, rambutan yan. Aswete. Ay, atswete. Yan, ganun. Atswete. Meron ka niyan? Oo. Atswete mo naman. Ah, siyempre. Tsaka papaswete Kaya to. yun? Papaswete. Totoo. Okay. Meron pa nga akong joke dyan eh. Halika na. May joke pa nga siya. As 5, as 6, atswete. Ngayon, habang nag-iiwa sila, mamang, eto na nga. Si Alex at saka si Israel, mga kilala sila na mga komedyante. Ah, talaga ba? Ano ba? Totoo. Kaya nga tawa ko sa kanila talaga, as in. Gusto ko lang malaman, paano nyo na-discover na nakakatawa talaga kayo at gusto nyo gawin itong na business, ganyan. Ikaw muna, Israel. Ako, una ko nalaman nakakatawa ako nung... Alam mo yung mga sa classroom, yung mga skit-skit na gano'n. May teacher ako nung grade 2. Hindi tumigil kakatawa. Dahil, Hanggang ngayon tumatawa pa rin. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Talaga. Hindi siya tumigil kakatawa. May pinagawa lang siyang gano'n. So, in-knock out namin. So, tawa lang siya ng tawa. Sabi niya, ano mo, natural ka. naaliw. Oo. 40 years after, tsaka pala lumabas yung talent na yun. Yun nangyari. Doon mo lang na-discover na Oo, pwede doon mo lang. siyang gawing Pwede bread pala and butter. pagkakakitaan. Oh Oo, yes, sabi. bongga. Si Alex naman. Ako na-discover ko na nakakatawa ko dahil sa kahirapan. Ha? Dahil sa poverty. Tapos? Pagka nakita ko na pagka napapatawa ko yung mga tao, nagkakapera ako. Yeah. So yung ginamit ko na lang. Una, kwento-kwento lang, di ba? Mga barkada, Totoo yan. tatawa yung mga barkada, tapos wala namang mga pakinabangan. Ang ginawa ko, sa iba ako nag-perform. So binabayaran ako. Pero, Napagkakitaan. kahit na malungkot na kwento, nakakaisip ako na nakakatawa. Ayoko kasi malungkot. Oo. Kumbaga, yung mga experience mo sa buhay na Oo. nakakalungkot, gawin mong katatawanan na lang. Oo, totoo yan. Oy, eto may pa-trivia ako sa mga kusiner-kusinera natin. Kasi syempre, itong mga tinuturo ni Mamang, isinasa puso ko talaga ito. Dahil kayo ay parehas na nagmula sa Bicol, alam nyo ba, mga kusiner-kusinera, na formally, kilala ito bilang Bicol Region at colloquially bilang Bicolandia. Sikat ang Bicol sa kanilang paggamit ng siling labuyo at gata ng nyog at ilan po sa mga kilalang pagkain dito ay ang laing na nabanggit ni Alex, Bicol Express, sinantol, ginataang labong at ang kinunot, pati na rin ang tilmok. Every September, sineselebrate din po ng mga Bicolanos ang Bicol Food Festival. At kilala din sa pagiging relihiyoso at dito mismo matatagpuan ang Señora de Penafrancia. Thank you for that, Mamang. Totoo yan. Alam mo, dati gino-joke lang natin yung ice cream na chili flavor. Ay, masarap. Diba? Hanggang sa isang araw, nandun na tayo sa talaga? Bicol, natikman ko talaga. Sarap naman siya. Totoo. Malamig na mainit, parang ganon. Malamig siyempre, ice cream, pero yung may anghang. Yung anghang. Ito yung gusto kong malaman, syempre. Sino ba yung mga naging pinaka-idol ninyo o naging mentor? Naging inspirasyon. Yes, nung nagsisimula kayo dito sa larangan ng pagkukomedya. Ako unahin ko na yan, no? Alam mo dati, nanonood ako ng TV, mga 80s. Ang talagang ano ko, sila, of course, Tito Vic and Joey, Dolphy. Sa mga di nakakaalam, ang local films noon, saka yung mga foreign films, nagkukumpit talaga yan sa takilya. Totoo. Pagsabayan, ang number one sa takilya, yung mga comedy, mga ganong pelikulang Pilipino. Tapos, doon naman sa pork chop. Pork chop duo. yeah. Classic yan. Oo, mapapakinggan mo na yan sa cassette tape. Yan. Totoo. Pero ang nagustuhan ko talaga kay Daddy Alex, kasi Daddy Alex nagustuhan niya, yung comedy niya based on experience. Oo, Di ba dapat. yung, sabi nga ni Mamang Kokwang, yung mga problema na... Pinagtatawanan mo na lang Totoo. kayo. Which is, mas ano ko yun, mas Oo. gusto ko yung ganong klase ng comedy. Kasi hindi ka makukopyahan. Hindi pwedeng kopyahin ko yung Material. experience ni Mamang, experience mo, tapos bilang mag-perform ako. Yan ang difference. Dapat galing sa puso. Ginagawa mo na nakakatawa kasi nararamdaman mo yung original na
na feelings nung nangyayari. Ikaw naman, gaano ka nakatagal-tagahiwa ng sibuyas? Ayan, Ito na tayo magluluto, simulan natin ang Hindi pa siya proseso. sinasagot ako sa Ano influensya mo? Ang influensya ko yung mga dati rin, yung 80s din na mga ano noon palabas sa Champoy. Champoy. Todas, yung mga Oh, yun, yun, napanood ako. ko noon, di ba? Oo. Yun na. Ngayon, mas masarap talaga yung Samahan natin pagkain. sila mga ito ng berry-berry kasi Eto na tayo, lulutuan na tayo ni Mama. magluluto na tayo. Siyempre, kailangan ko sa mainit na kawali. Wow, ano naman sa nagyayelong kawali. Oo, yan. mantika. Lagay tayo ng ating mantika. Ayan. Paano ka magluto, mamang? Tansyahan ka ba o meron kang sukat? May ganun, di ba? O Actually, ikaw ba? ako, tansyahan ako. Tansyahan, no? Oo. Eh, talaga din ang nanay ko. Pag tiyatro ng nanay ko, Diba? Nay, pwede ka magsulat ng mga ano? Ay, naku, hindi. Hindi, hagis mo yan dyan. Oo, ganun. Pag may mga cookbook, yung 1/4, Mahirap yun. 2 tablespoon, lalo tuloy. Correct. Mahirap kasi ang pagluluto, base sa natutunan ko talaga kay Mamang sa panonood ko, yung pakiramdaman para makuha yung tamang sarap. Pulsuhan mo. Yes. Ikaw ba, mamang? At naniniwala ka na pag magluluto ka masaya? Masarap ang pagluluto Ay, oo, totoo yun. Ay, akin na yun, Mamang. Paano pag nakapagluto ka naman na may problema ka, mamang? Oo. Ano ba ba? Tapos masama talaga yung lasa? Umaalat. Minsan kasi hindi mo alam na lagyan ng pula ng asin. Yung, diba, talak ka ng talak. Sinasabi ko sa'yo, diba sinasabi ko rin, kasi nakikinig ka sa akin. Naku, nakakahamon ulit ka. Tapos diba, lagay ka na naman ulit. Nakalimutan mo na, lagyan mo na pala kanina. Nilagyan mo ulit dahil sa galit mo, Ay, nakalimutan Mamang, mo. gamitin mo to para So, mahirapan. Ayan, so lagyan na natin ang ating sibuyas. Mamang, ba't may mga iba nagluluto muna ng sibuyas bago yung bawang? Iba naman bawang muna bago sibuyas. Ano talaga anong Ang dyan? uuna talaga, mamalengke ka muna. Totoo. Kasi wala ka naman sa lagi. Tapos ng Hindi. tingin ko sa inyo, talagang naganda ako sa sagot na maayos eh. Hindi. Iyan naman, wala namang ano yan eh. Kung anong dapat mauna. Oo. Kasi ang sinasabi nila kasi yung bawang, pag sumobra naman sa ano, tumo sa papain. Correct. Di ba nasanay tayo na yung fritada? Tomato sauce. Tomato sauce, oo. Mas gusto ko yung kamatis kasi mas lasang-lasa mo talaga yung ano ng And speaking of afritada, another trivia sa lahat ng mga kusinera natin, of course, straight from the heart of Mamang. Alam niyo po ba na ang afritada ay isa po sa mga pagkain nakuha natin sa mga Espanyol? Yes! Oo, porke. Porke? Yes. Habla! Correct. Tamang-tama yung mga yung ganyang ginagawa salita na mo. yan. Ito po ay galing sa Spanish na fritada o fried na tumutukoy sa unang step sa Yes. pagluluto nito na pan-frying ng karne. Malapit din ito sa menudo, kaldereta. Ang pagkakaiba lamang nila ay may atay ang menudo at madalas kambing naman ang gamit sa kaldereta. chicken. Lagyan na natin. Ang star na apretada. Mamang yung manok natin, walang talagang fresh na fresh, hindi na yung pinakuluan o walang ginawa dyan, kundi diretso lang sa kawali. no? Diretso. Kanina tumatakbo to dyan bago kayo dumating. Fresh na fresh nga. Muntik na nga masagasaan ng kalabaw to eh. Kami rin eh. Tapos nilagyan na natin yung ating aswete. Correct. Oo. Ako, ilagay ko na yung patatas Ibang klase ha. na rin ang ingredients yung nilalagay. Correct. Ay, ang patatas. Tsaka ang ating- Mang yung iba, nakikita ko Carrots. pag gumagawa ng afritada, yung carrots tsaka patatas nila, piniprito muna nila sa Yung butter. iba, pwede naman, oh. Sa mantika. Sabi mo Iba-iba kanina na mang style. pakiramdaman, pulsuhan, yung ganyan. Gaano katagal dapat pakuluan yan? Kailangan siyempre, yung ating manok, kailangan lutong-luto. Naku, kita ko parang amaze na amaze kayong dalawa dahil walang tomato sauce, pero ang ganda ng kulay. At eto pa, titimplahan na natin ang ating paminta. Paminta. Alam mo pag ganyan, mas marami gusto kong paminta. Ayan, Laging ang paminta dami. talaga ano sa akin. Totoo naman. Totoo. Hindi, pero yan, speaking of, nagkikwento kayo na kayo gusto nyo maraming paminta, kayo napapagod kayo pag nagluluto kayo, ganyan. Sa bahay nyo talaga, like, hindi kayo nagluluto for your family, sa mga anak, she's, ganyan. Ang luto, hindi, alam ba, katulad ko, magluluto ako pagka trip-trip ko lang. Alam ba, maluwag, yung wala kang ginagawa. Pero siyempre sa trabaho, pag nagtatrabaho ka, pag uwi mo, Hindi na, pahinga na. Pahinga eh. Siyempre may Pahinga na. kanya-kanya naman tayong toka. Pero pag halimbawa, bakasyon, 4 na araw, masarap. Ay, tara, magluluto ako. So, ang luto mo talaga, bukal sa loob. Totoo. So, yun Kasi- ang mga ginagawa. Ako naman talaga kasi, hindi ako Patis. kontento, patis. Hindi ako kontento sa bahay ng Hindi ka nakakapagluto. hindi ako makakapagluto. Ewan ko, parang Actually. hinahanap na talaga ng ano ko yan. O, pati sa tayo ha. Ang asawa ko, hindi nagluluto. Hindi Hindi. nagluluto asawa ko. Ikaw. Ako, ginagawa ko yan pag weekend. So regular pa yung trabaho ko, hindi pa ito.
Kasi mas busy ngayon eh. Pero bongga. kung may oras ka para sa mga kids, para pagluto sila, magagawa ko. Parang experiment na rin. Gusto ko malaman kasi sa ibang mga comedy bars o kaya sa mga nagsa-stand-up comedy, di ba marami nang nabibigyan talaga ng exposure on national television, marami silang mga invitation, nakakapag-perform sila. Sa inyo, sa comedy niyo, like si Alex, ikaw napapanood ka na rin sa television, ganyan. Sa iba, nabibigyan, may mga nakuha na rin ba na nabigyan din ba ng break na sa TV? Kasi kami, nagsusulat kami ng mga jokes namin eh. So, ano nangyari? Nahasa kami bilang writer. Correct. Bilang So, hindi lang director. on-cam? Hindi lang on-cam, Mga- off-cam. Oo. Kasi kami nga, we do our original jokes eh. Ibig sabihin, bawal sa amin yung mag-kopya. So, sulat kami ng sulat. Ang nangyari, kakasulat namin, nagiging sitcom writer. Binibili. Hindi, nagiging sitcom writer. Parang sanay kami magsulat ng mga gags. Kaya naging going bullet writer. Sugar. Ito naman, mga comedy writer si Israel. Tapos, kaya naging stand-up kami, mga commercial kami, lumalabas kami. So, off-cam, on-cam. Ayun ang mga benefit. Tsaka malaking bagay din yung nagkakaroon ng mga opportunity na may competition sa TV. Like yung ginawa nila doon sa... The funny one. Oo, yun. Ganon, yes. Pero ibibida ko naman ang aking mamang dito sa kusina, Kung Ay, kayo naku! may the funny one. Hello, grand winner, Winner. clown in a Clown in a million. million. Yung artehan. Ayun naman. Pokwang yan, dahil pokwang lang yan. Oo, ito na Magaling agad na galing. yan. Ilagay ko na yung gata. Gata. So nakita nyo, lagyan natin ng gata. So ihintayin natin siya maglangis muna dyan. Correct. Yung gata, alam mo mamang, di ba may effect yan? Nagiging siya, mas creamy. Yeah. Oh, correct. Ang taray. Pagka medyo naglalangis na yung ating sauce, Balik tayo sa pwede na fritada. nating ilagay ang Ayan. ating... Ay, huli pala yung bell pepper. Oo. Para kasi hindi siya malabo. Masarap kasi ito medyo crunchy-crunchy ng konti. Kesa naman yung parang... Mamang sa mga Pilipinong, typical Pilipino na wala namang masyadong budget, Oo. yung bell pepper ba, tanggalable ba yan? Kulot to, tanggalable naman to. Or, alam mo yung green na sili? Pwede na. Nako, sabi ko sa'yo. Magaling ang Pinoy kasi sa ang tawag sa atin ay pag-i-extend na pagkain. For example, corned beef. True. Lalagyan niya ng repolyo, tapos lalagyan ng sabaw. Good for 10. Ayan na, ready na siya. Ito na. Diba? Ang ating apritadang manok sa gata. Ayan, naku, Obet! Obet! Naku, matitikman mo to, Obet. Totoo. Pero syempre, mama, nakakaya naman sa mga guests natin kung afritada sa gata lang, di ba? Yung isa-serve natin. Maganda yan. Ayusin ko na nga, ayusin May ko. katerno. Hindi kinainan ko yun. May katero tayo, syempre, ang ating biko with ube halaya. At lahat yan ay gagawin na natin. Standby lang kayo sa pagbabalik ng... Kusina ni Mamang! Ayan, nagbabalik tayo sa... Kusina ni Mamang! Siyempre, kagaya ng pinangako ko sa inyo, lalong-lalo sa iyo, Alex, di ba? Meron tayong panghimagas ang ating biko with ube halaya. O eto na ang ating mga sahog. Para sa biko, siyempre hindi mawawala ang malagkit na bigas, sticky rice. Yan. Tapos, meron tayong brown sugar. Brown sugar. Sugar, ayan. Tapos meron tayong makapuno. Meron tayong condensed milk, Yan. butter or margarine. Yan, pagkatapos nandiyan ang gata, ating pandan, Wow. at yung ating ube. Ang bida ng Pasko, ube. Oh, baby, I love you. Ayan. So yung ating malagkit, isasain muna natin yun kasama ng ating pandan. Alright? So dahil meron tayong pre-cook na dyan, meron na tayong luto dyan. So ngayon, dito muna tayo sa ating gata. Gata. Magluto ng gata, no? Ang bango-bango, di ba? Oo, ang bango. Yung katas pa niyan, yung... Asan yung ube natin na nagadgad na kanina? Syempre, Mamang, eto na. Ayan na. Ayan. Yes, ayan na. Ito na yung ating ubi halaya na dinurog-durog na natin. Ayan. Yung gata, tapos... O, Mamang, habang ginagawa mo yan, i-arrange ko na ito Ayan. para ma-ready na natin siya. Wow, i-arrange, yes. So hinaan lang natin yung apoy kasi baka mamaya. Sunog. Kanya halu-haluin lang Ayun lang ako natin. nakakita ng niluluto na ube sa agata. Diba? Laging finished product na nakikita. Laging finished product na lang, Oo. ano? Ang ube, lagi natin nakikita sa ibabaw ng mga halo-halo. Oo. Diba? Nag-aaway sila. Meron silang, meron silang conflict ng leche The plan. condensed milk. O, nag-aaway sila ng ube at leche plan. Kung sino ba talagang nasa top ng halo-halo.
Sa ngayon, ang ube ang kinakampihan ko. Talaga? Pareho naman sila deserving. Pareho naman sila deserving. Eh, no? Parang yan, no? Meron na condensed milk, oh. Oo, syempre naman gusto nating sabihin sa lahat ng mga kusinera natin na kilalang-kilala nga po sa tawag na Summer Capital of the Philippines at City of Pines, ang Baguio. Unang tinawag na kafagway ng mga indigenous people. Ang Baguio naman po ay mula sa salitang Ibaloy na Baguio o Moss. Maraming local dishes ang Ifugao tulad ng itag, salted meat na pinapreserve through drying or smoke. Ang tengba, nandyan din yan, fermented rice paste, tapoy, rice wine, at marami pang iba. Kung kayo po mga kusinera at kusinera ay magbabakasyon sa Baguio, hindi nyo po dapat na palampasin ang kanilang strawberry, strawberry taho, strawberry wine, sundot kulangot, at ang ube jam. O, tignan mo, Lex. O, ito na. Pagmasdan nyo siya, ayan na, o, di ba? Lumalapit-lapit na siya ganyan. So, halo. Alam mo, gusto ko yung tutong sa ilalim. Oo, rin eh. Yan yun eh. Paborito ng nanay ko yan. Ang nanay ko 92 years old na nanonood ngayon sigurado dahil sa luto. Parang paborito niya ang ube. Yung iba to, nilalagyan nila to pagka yung nasa lalagyan na, di ba? Tsaka sa na ibabaw. nilalagay Yan, ibabaw. ibabaw. Pero pwede mo na naman din ilagay na siya. Grabe, amoy na amoy ko na talaga, mama. So, Pero yun, ito, ibabaw dyan. na-ready ko na siya. Pero i-chika mo naman sa mga kusinera at kusinera natin, bilang taga Baguio ka, ano yung mga tourist destination o yung mga tago, di ba, hidden gems ng Baguio na pwedeng puntahan na isi-share mo sa amin? Baka naman meron Alam mo, siya. Baguio kasi kilala yan ng mga na maraming artist sa Baguio talaga. Alam mo ba yan ang UNESCO Heritage Artist City lang dito sa Pilipinas? Yan, Baguio lang. So, pwede nyo puntahan yung mga artist village yan, gaya ng artist village ni Bencab. Ay, napuntahan ko diba? na yan. Oo. At saka ni Kidlat Tahimik. Napuntahan ko na din yan. Lilikha at saka yung Bencab Museum yan, pwede nyo napuntahan. Saka syempre, pag napunta kang Baguio, pwede kayong tumikim ng mga native na ng delicacies doon. Kaya yung mga sinabi mo kanina, itag, mga ganyan, di ba? Pinikpikan, pwede lang kainin. Oh my God, hindi pa ako nakakatikim ng pinikpikan ever. Ay, oo, kailangan natin Iba i-try yan rin dito yan, sa kusina, di diba? ba? Oh my God! At syempre, huwag niyo palalagpasin kumain ng fresh na gulay. Ay, yes! Ay, doon talaga yung fresh Galing na sa gulay. ganitong Ang tao, mura. nagsasabing, kumain kayo ng fresh na gulay. Totoo. Kasi Ay, ang hindi, mura. ang mura kasi Sa ganyang paraan, matutulungan natin yung ating mga farmers doon. Tama. Di ba? Oo, tama. Pagkatapos ilalagay na natin yung ating Makapuno. makapuno sa ibabaw. Yes. Ready na ang ating biko with ube halaya. Together with. At syempre, naghihintay na, baka naiinip na yung ating apritadang manok sa gata. Okay. Mukbang time sa pagbabalik ng Kusina ni Mamang! Yes. Yes, ayan na. Ang sarap Eto na, nito. Kainan na. Nanalangin na tayo. Panginoon, may mga tao na may appetite pero walang pagkain. May mga tao naman na may pagkain pero walang appetite. Nagpapasalamat lang po kami na parehong meron po kaming appetite at pagkain ngayon. Salamat. Amen. Thank you, Lord. Napakasimple, pero may ano naman, may laman, mensahe. yes, Diba? totoo. Okay, Ayan, simulan na go natin. ahead. Yes. Ikaw ka talaga, nag-uunahan. Oo. Ayan, habang nilalagyan kayo ni Mamang, ikaw, Israel, ano yung pinaka naging paborito mong ganap dito sa kusina ni Mamang? Ako first, itong mga dishes na to na may gata. Although half Bicolano ako, hindi ako lumaki na nasanay na merong mga gata yung kinakain ko. Kaya ito malaking kumbaga experiment sa aking panlasa ito. Natingin ko naman Kakaiba. napakasarap. Kakaiba siya. Oh, base pala sa mga naaamoy natin kanina. Ayan, no? Kumusta, Alex? At ang sili, talagang, Diyos ko, yung sili, ay, nahiya naman kami sa iyo ng sobra dyan sa sili na yan. Kasi, yun na lahat. Ayan, Ito no? pa, Yun na lahat. Grabe, Bicolano ka talaga. Oo. Kumusta yung experience naman ninyo sa ating traditional way of cooking? Yeah, Alex. Sir, ano, Eye-opener siya. Marami tayong natutunan ngayon. Pero sa sarap totoo niya. lang, yung pag nanonood ako sa nanay ko ng pagluluto, hinihintay ko na lang yung matuto yung pagkain. Oo. Ngayon talaga ako nakakita ng pagluluto ng gata. Kasi, yung gata, buti nga may mga gata na tayo na Mamang. ready-made na gata. Oo, Dati ready-made. natatandaan niyo, kinukut-kut pa yung nyog. Ay, gusto ko yung mga ganon. Tapos gagatain na gano'n. So nakikita ko yung nanay ko,
Ayaw niya ng ayaw niya ng bumibili ng gawa. Ang ginagawa niya, kinukutkod niya. Tapos, kinukuha yung gata. Oo. Kumusta yan? Iba talaga basta may gata sa akin. Masarap. Panalo. Masarsa talaga ako, kaya bagay sa akin yung gata. Dessert! Yes! Ready na? Yun lang ha. O, pwede mong damihan yung yung buko. Makapuno. Makapuno, ayan. Ay, eto, ikaw bilang taga Baguio ka, no? Nung nakita mo yung proseso ng paggawa nito, ano yung nararamdaman mo na parang, ay, dating nasa jar lang? Yung mga madre ang magaling gumawa nito, Yeah. di ba? Oo. Sa so, Ayan. tikman natin. Tignan ha? natin, hintayin natin. Ang say ng talagang hatol. legit na taga Baguio. Creamy. Very smooth. Ang sarap niya. Ang sarap. Tsaka yung halo dun sa makapuno. Ikaw, Lex. Ang sarap. Naku, mahilig talaga ako sa dessert. Tsaka tamang-tama lang yung tamis, no? Pag sobra kasing tamis, parang nakakaumay siya. No? Parang, Oo, ayoko na masyado matamis. Alam mo, pagka nanood ako ng mga cooking show, laging ginagawa yung magluluto, finished product. Minsan ipapakain pa sa'yo, iba pa nagluto. eto talaga. Ito, kaya nagtaka ako na pwede ka pala magluto nung actual talaga na Kung show. Ganong kabilis. Oo, of course, nagkaroon tayo ng konting mga pero niluluto sa harapan eh. Correct. Yung katulad ng opretada, di ba? Yung kamatis, talagang nakita Parang natin. paghihiwa, to Oo. pagigisa, lahat. Yan nga tinatawag na pagkakaiba talaga at very special sa kusina ni Mamang. Oo. Kasi pinapakita natin sa mga guests natin, millennials, mommy, daddies, family, kahit na sino, all ages, na ang traditional way of cooking eh hindi mahirap gawin at pwede nating wag kalimutan. Sobra. Diba? Wag nating kakalimutan. Kaya nga, Oo. kaya binabalikan natin kung paano magluto yung ating mga lolo't lola nung araw. Di ba? Bukod sa may natututunan tayo, di ba? Na-realize natin na ang dali lang palang gawin. Mas magandang balikan natin yung mga lolo't lola kaysa balikan tayo ng mga lolo't lola natin. Mahirap na. Totoo yan. Mabuti pa. Mas okay nang balikan natin yung traditional way of cooking kaysa At dahil balikan tayo dyan- ng ex nating niloko tayo. Enjoy. Ayan na naman, Sir Jai. May hugot ka na naman eh. Yung kartero! Ayan, Bet, sana natulungan kita sa iyong kahilingan, di ba? At yun na nga, ang ginataang manok with a twist, apritada with gata. Ayan. Perfect, oo. Ayan, maraming salamat sa iyo, Bet. At sana ay lagi kang nasa mabuting kalagayan. Thank you. At pagpalain yung mga taong kagaya mo na hindi nakakalimot doon sa mga taong nag-alaga sa kanila. Ayan, Bet. And of course, para naman doon sa ating mga viewers, yung ating mga kusineros-kusineras na mga nasa bahay ngayon, para matutunan po ninyo ang dish na ito, ayan, panoorin po nyo to. Mapapadami ang kain ng kanin kapag inulam ninyo itong afritadang manok sa gata. Ang mga sangkap ay manok, kamatis, sibuyas, bawang, carrots, patatas, bell pepper, asin, paminta, pulang asukal, gata at atsuete. Hiwain ang lahat ng sangkap. Pagkahiwa sa mainit na kawali, ilagay ang mantika, ilagay ang bawang, isunod ang sibuyas at kamatis. Gisahin ito. Pagkagisa, ilagay ang manok at haluin. Sunod na ilagay ang atsuete. Pagkatapos ay ilagay ang patatas, carrots at haluin ito. Pakuluan hanggang sa maluto ang manok. Timplahan ito ng paminta at haluin. Lagyan ng patis at ilagay ang gata at hintaying maglangis. Huling ilagay ang bell pepper, haluin ito at pwede nang kainin ang inyong apritadang manok sa gata. Ang masarap na kapareha naman ito ay ang biko with ube halaya. Ang mga kailangan ay malagkit na bigas, asukal na pula, makapuno, condensed milk, butter o margarine, gata, pandan at ube. Para sa biko, isaing ang malagkit na bigas na may pandan. Para naman sa ube, sa mainit na kawali, ilagay ang gata. Sunod na ilagay ang ube halaya na dinurog at haluin ito. Ilagay ang condensed milk. Haluin ang haluin hanggang sa makuha ang gusto ninyong texture o consistency ng ube. Pagkaraan ay ilagay ang butter o margarine. Haluin ulit. Pagkaluto ay ilagay ang nalutong ube sa ibabaw ng biko. Sa ibabaw naman ito, ilagay ang makapuno. Ganun kasimple lang at meron ka ng biko with ube halaya.
Ayan, sa ating pong mga kusineros and kusineras, ayan, saan man kayong lupalop ng Pilipinas, kung meron po kayong hiling sa kusina na gusto nyo mabigyan namin ng solusyon sa abot ng aming makakaya, huwag po kayong mahihiyang sumulat na. Malay nyo, no, kagaya ni Obet. Correct. Ano kaya ang susunod na probinsya pupuntahan natin? Ano kaya yan? Saan kaya yan? Kaya naman, Alex? Hoy. Nabusog. Nabusog. Thank you. Nabusog eh. And Israel, maraming salamat sa pagdalaw ninyo. Thank you very much. Ayan, maraming salamat. At magkita-kita po tayo hanggang sa mga susunod pang episode kung saan ito ang kusina na hindi lang puro kainan, siksik liglig nag-uumapaw pa sa tawanan. Hanggang sa muli po, dito sa Kusina ni Mama! Mama, iti-take out ko na to. Uunahan ko na sila. Mukha na silang busog. Ay. Sorry. Ako lang ang busog. Sorry. Ako lang. Sorry.